Demon Emperor Chapter 472. Ang nakaraan sobra. Ang pagkabigla ni Zug Camping dahil sa dalawa niyang pinagkakatiwalaan na pinakamalakas niyang dalubhasa ay alagad pala ng emperador. At sila pala nakabantay sa kanya bawat kilos. Alam na pala ng emperador ang lahat ng plano niya. Nagpapatuloy. Ang langit at lupa na pantas. Dalawa sa tatlong pinakamalakas na banal na dragon. Noong 300 taon na ang nakalipas. Hindi pa pala kayo patay. Nabigla at nanginginig na sa takot si Sugi. Habang nakagapos siya sa likod kay pula at puti. Tinawanan niya lang ito. Tawanan mo ang iyong problema. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kung ganun, yun pala ang katotohanan. Ha 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 ha. Ngayon, alam ko na ang lahat. Hindi mo na sa akin may tatago. Dahil ikaw kamahalan, mabait ka masyado. Kaya mo pala akong tapusin kahit anong oras. Pero, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Mayroon akong 200,000 mandirigma. Napapaligiran kayo. At isama mo pa ang 100,000 taga Mindanao. OTW na sila. At kahit mahulog pa sila sa iyong bitag, hindi mo sila kakayanin. Kailangan mo ng isang hukbo ng mga mandirigma. Gaya ng pagkakaalam ko, si Dugo sa Alamang ang may kakayahan nun. Pero wala siya ngayon. Busy siya sa pakikipaglaban sa pamahalaan at ang mga rebelding sina Chupa. Kamahalan, mayroon ka pa bang natitirang malaking puwersa na hindi ko alam? Hindi pa nagsasalita ang mahal na emperador. Iniisip niya muna ang mga bibitawan niyang bara. Punong Ministrong Sugi, matagal na tayong nagkikita at alam na natin ang isa't isa. Ipinakita ko sa iyo yung akin, ipinakita mo naman sa akin yung sa iyo. Dahil masyado kang ambisyoso, walang makakaligtas sa iyo na marites. Hindi ko talaga kayang itago ang mga sekretong galaw ko sa mapanuring mata mo. Para kang gumagamit ng biyakugan. Pati rin ako, naguguluhan sa mga nangyayari ngayon. At lalo talaga akong mabibigla ng lubusan kung paano ka makakakuha ng isang malaking puwersa. At saan ako nagmentes. Nagtataka si Sugi kung saan kukuha ang emperador ng maraming puwersa laban sa kanya. Pati ang mahal na prinsipe napaisip din kung saan manggagaling ang isang maraming puwersa. Amang emperador, may tinatago ka pa pala sa amin. Mula nung magsimula ang rebellion hanggang ngayon, mas lalo kang nagiging mapanganib. Pero kahit na, itong malaking hukbo na tinutukoy nila, hindi ko pa ito nakikita. Si Tabang Prinsipe ay hindi na nag-iisip, pinuri niya na lang ang emperador. Ganyan talaga ang galawan ng isang emperador, malakas ang tama. Sabay nakaramdam siya ng gutom. Talaga bang gusto mo pang malaman ng lahat? Pero naniniwala ako, ang pagiging ignorante ay isang biyaya sa mga oras na ito. Wala naman akong magagawa kahit malaman ko pa ito dahil mamamatay din naman ako. Ang gusto ko lang namang hilingin ay maging klaro sa akin ang mga nangyayari. Ikaw talaga ang tunay kong punong ministro. Tinulungan mo ako sa lahat nitong nakalipas na ilang dekada. Ikaw ang tumutukod sa bansa. Hinahangaan ko rin ang pagiging kalmado mo. Halikayo at pabagsakin siya. Tinawag na ng emperador ang kaniyang sekretong tinatagong hukbo na hindi alam ng lahat. Nanlaki ang mata ni Zugi Canfeng, sabay pinagpawisan nang makita niya ito. Napakarami nila, pinagsamang tao at hayop. Sila ata yung inimbitahan ni Zugi Canfeng na mga taga Mindanao na tropa niya. Naging alagad din pala sila ng emperador, gaya ni Pula at Puti. Nabigla na naman siya dahil alagad din pala ng emperador ang inaasahan niyang tropa sa Mindanao. Kaya pala hindi alam
kung saan manggagaling ang hukbong sinasabi ng emperador. Sila pala yung mga taga Mindanao Empire na inaasahan ni Sugi. Ipinagkalulu pala nila si Zugi Canfeng sa emperador. Tinraidor nila ito, patalikod. Batang tubo! Bakit? Ministro ng seremonya, wala rin kwenta yung ginagawa mo. Benenta nila tayo at matagal na ito. Tayo pala ang napapaligiran nila ng kanilang 100,000 sundalo. At isama mo pa ang 50,000 na gwardya ng kamahalan. Nagkamali ka dyan. 300,000 ang bilang ng mga taga Mindanao. Punong Ministrong Sugi, yung 100,000 taga Mindanao na ipinasok mo rito. Bilang emperador ng buong Luzon, kaya ko ring gawin yun. Kaya ko ring magpasok ng mga epektos sa bansa na walang nakakaalam. Totoo yung sinabi mo. Batang tubo, pwede mo bang ipaliwanag sa akin to para maintindihan ko? Kung anong ibinigay sa inyo ng kamahalan para tulungan niyo siya. Punong Ministro, Sir, gusto kong magpakatotoo sa inyo. Ang kamahalang emperador, ipinangako niya sa amin na ang lupain ng Sulu ay mapapasa amin. Ang Sulu ay magandang lupain, mayaman ito sa mga isda, mineral water na kakaiba, at magandang lugar ito na pasyalan, tourist spot. Pero 10% lang ito sa buong lupain ng Pilipinas. Samantala, ang ipinangako ko sa inyo ay kalahati ng buong Pilipinas. Wala lang ba sa inyo ang mga binitawan kong salita? Tinawanan lang siya ni Batang Tubo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Punong Ministrong Sugi, minsan ang kooperasyon ay hindi lang binabase kung gaano kalaki ang mabubulsa mo. Kung hindi ang kakayahan, paano ito makuha? Ang kamahalan, alam niya lahat ang pinaggagawa nating kabulastugan. Para ka lang nagsasayaw sa harap niya. Paano ka magtatagumpay? At kahit mapagtagumpayan mo pa ito, ang tatlong nagbabantay na sex sa bansa, makikinig ba sila sa'yo? Tama nga naman si Batang Tubo. Pinili niya ang kamahalan dahil mas malaki ang pag-asang matupad ang kanilang minimithi. Masasayang lang yung mga tao at ang iyong pinaghirapan ay mapupunta sa wala. Pero ang kamahalan, alam niya ang lahat at nakikita niya ang lahat. Ang mga sects ay hindi nila babaliwalain ang salita ng emperador. Doon mo lang makukuha ang totoong tagumpay. Kung ganon, napag-isipan mo na pala ito at pinaghandaan. Ngayon alam ko na. Malas lang talaga ako. Totoong kaawa-awa. Bagamat sa kabila ng lahat, si Dugusa, tapat siya sa bansa at hindi siya papayag dito. Maliban lang kung isa na siyang bangkay. Lahat ng bagay may katapusan. Parang si General Dugo, masyado na siyang matanda. Kinakailangan niya ng mamahinga. Nabigla na naman si Zugi dahil sa sinabi ng emperador. Kamahalan, kahit matigas ang ulo niya, pero matapat siya sa inyo sa mga nakalipas na taon. Paano niya ito nagawa sa kanya? Alam ko na si General Dugo ang pinakamatapat sa lahat. Wala nang tatapat pa sa kanya. Ang kanan at kaliwang kamay ko ay pinagsama ko na. Ang puso ko ay sumasakit. Heart attack. Para lang sa estratehiyang ito, kahit masakit sa kalooban ko. Pero hawak niya kasi ang 70% ng authority ng imperyo. Ang hukbo niya ay walang kapantay. Kung ganon, dahil lang pala sa selos, kaya niya ipapapatay si Dugo. Kahit matapat ito sa kanya. Napakasakim ng emperador na ito. Ngayon, alam na ni Zugi na pati si Dugo ay papasalvage din ng emperador. Bigla na lang siyang tumawa na parang nababaliw na. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Kawawang dugo. Ang mabuting nagawa niya ay naging kasalanan. Masyado kasi siyang pasikat. Lahat ng ginawa naming pagsisikap para lang mapaganda ang Luzon sa nakalipas na ilang dekada. Ang ibinayad sa amin ay isang karumal-dumal na katapusan. Nakatingala si Zugi sa langit at pinagmamasdan niya yung mga bituin. Tinatanggap ko na ang aking tadhana, pero ang matandang yon, hindi ko alam sa kanya. Ang tinutukoy niyang matanda ay si Dugo. Gaya nga ng kasabihan, kapag may kasama kang hari, parang may kasama kang tigre. Totoo pala yon. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ikulong niyo siya sa bilangguan. At natuon ng pansin ng emperador sa mga kasama ni Zugi na ministro. Kamahalan, lahat ng ito, si Zugi Canfeng, kasalanan niya. Niloko niya kami at pinilit na sumama sa kanya. Pakiusap, iligtas niyo ang buhay ko, kamahalan. Hindi ko makakalimutan ang napakalaking tulong niyo sa akin. Nagmamakaawa ako sa inyo, kamahalan. Sana matanda niyo ang mga naitulong namin sa bansa. Iligtas niyo ang mga buhay namin. Sa buong bansa, ang punong ministro at General Dugusa, sila lang talaga ang tumulong itaguyod ang bansa. Samantala, kayong mga unggoy kayo, nagpakasasalang kayo sa sinasahod niyo sa Korte Suprema. Ginagamit niyo ang posisyon niyo sa sarili niyo lang. Hindi kayo tumutulong sa bansa. Ginagastos niyo ang pera ng gobyerno sa sarili niyo, hindi sa bayan. Bumili kayo ng house and lot, Lamborghini, NMAX at iPhone 15 Pro Max fully paid. Tapos ngayon, humihingi kayo ng tulong sa akin, kapatawaran. Mamatay kayo dyan. Go to hell. At dito nagtatapos ang chapter 492. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo.